Shabbat Shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas, hatid sa inyo ng Light of Messiah, Sorsogon Ministries at ng Light of Messiah Ministries, Canada. Muli magsama-sama tayo sa isang oras ng pagtatalakay at pagmumuni-muni, ganoon din ang pakikinig sa mga aral mula sa Torah ngayong linggo na may pamagat na Chukat Balak. At yan po ay matatagpuan, mababasa sa aklat ng Numbers, chapter 19, verse 26, verse, chapter 19, verse 1, hanggang chapter 26, verse 9. At muli, habang tayo ay nakikinig, tayo ay nagpapahinga at patuloy nating uh, alalahanin na tayo ay patuloy na inaanyaya ng Panginoon na lumapit sa Kanya, tayong mga napapagal at bibigyan niya tayo ng kapahingahan, pasanin natin ang kanyang pamatok at matuto tayo sa kanya sapagkat siya ay maamo at mapagpakumbaba at masusumpungan natin ang kapahingahan ng ating kaluluwa. Yan po ay mababasa sa Mateo 11:28 hanggang 30. Ayon din po sa Hebrews chapter 4 verse 9 hanggang 10. Sapagkat ang sinumang pumasok sa kapahingahan ay nagpahinga sa kanilang mga kapagalan na gaya ng pagpapahinga ng Panginoon matapos niyang likhain ang lahat ng ito. Ang araw ng Sabat ay instructions. Ito po ay para sa lahat ng tao. Kahit po mga hayop, kasama sila na dapat nagpapahinga. Mga hayop na ginagamit sa mga working animals. Okay. Ako po yung Nico, Sister Debbie Farwell with Brother Richard Sison sa kabilang linya. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. So, ang ating pong weekly Torah portion ngayon ay na may pamagat na Chukat kasi dalawa po ngayon ang ating tatalakayin ni Brother Richard sa atin. Dalawang pinagsama sa isang Torah readings. Yung Chukat, ito po yung 39th reading from the Torah na ang ibig sabihin ay statutes. Ano ba ang statutes sa Tagalog, Brad? Mga paalala ba Mga o batas, mga mga alituntunin? alituntunin. Alituntunin. Iba yung batas sa alituntunin. Na ito po ay galing sa unang sa Numbers chapter 19 verse 2 ditong kinuha yung pamagat. Ito yung mga panukala ng batas na binigay ng Panginoon na kanyang inuutos sa Israel. At ang nito po ay nagpe-present ng mga mysterious law, mga kakaibang mga batas o mga instructions tungkol sa red heifer ceremony para sa purification after contact with human death. And also, meron din ditong istorya tungkol sa pagpalo ni Moses sa isang bato o rock. At alamin natin ano yung nangyari nung ginawa niya to at bakit niya to ginawa. At ganun din, meron din ditong istorya tungkol sa Moabite king na patuloy na siyang nag-i-instigate kay Balak. Ito po yung isa sa dugtong ng ating pamagat. Si Balak ay isang propeta na kung saan yung Moabite king ay gusto niyang sumpain ang Israel sa pamamagitan ni Balak. Si Balak na nakakausap ng Panginoon at ganoon din na nakakarinig ng salita ng Panginoon. Tingnan natin kung siya nga ba ay tunay na propeta or meron siyang ibang balak sa mga ginawa niya sa istorya dito. At gayon din po ay may istorya din po tungkol sa ah, si Balak. Ah, si Balaam pala yung prophet na nais ni King Balak na bigyan ng sumpaid ang Israel para sa kanya. So, tingnan natin kung ano yung mga pangyayari dito. Medyo interesting po ito kasi makikita natin kung gaano katapat ang Panginoon sa bansang Israel na kanyang piniling bansa. Bago po ang lahat, tayo po ay manalangin sa pamamagitan ng panalangin ni Brother Richard.
Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamagitan ng radyo at mapag-usapan itong parsya patungkol sa mga alituntunin at patungkol sa kay Balak at Balaam na kung saan ay nais isumpa ang Israel. Um, Panginoon, nawa ay maihayag ang inyong salita, ah, ang inyong mga kautusan, ang inyong katotohanan upang ito po ay maisabuhay ng mga makakapakinig. Nawa, Panginoon, ay makapagbigay kami ng papuri at pasasalamat sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So, katulad nga ng nabanggit mo, Sister Deb, no? Amen. Double parsha tayo, twin parsha, no? At nangyayari to every approximately 3 years kasi hindi siya sakto. Iba kasi ang timeline ng ah, Hebrew calendar. Hindi siya solar, hindi rin siya lunar. Lunar solar siya eh. Parang ano siya, humahabol, meron siyang tinatawag na ano eh. Meron siyang parang nagre-recalibrate siya para humabol sa solar, something like that. Mm. Anyways, ang coverage ay Numbers chapter 19 verse 1 to chapter 25 verse 9. At Mm. dito nga no, ang una natin dito ay mga alituntunin patungkol sa red heifer at para ano ito'y kapag anong alituntunin ano. Ang red heifer ay hindi Alituntunin, siya katulad pangpala. ng akala ng iba. Ito'y baka. Ito'y ano na baka no. Ngayon, ang Mm. ang akala ng iba very rare ito. Actually common siya. Mm. Ang rare yung qualified na red heifer. Um, heifer actually parang ano siya yung ang hindi siya red ang kulay ano. For some reason pinangalan lang na ganun. Para siyang ang kulay niya ay parang lupa, soil. Ibang klaseng pagkaka-brown niya. Mm. Ngayon, ang qualification nito, Parang unang-una, nag-orange, dark parang orange. brownish na, pero hindi siya red. May Mm. pagka, ano siya, yung parang soil ang ano niya. No? Mm. Ngayon, may mga certain qualification ng red heifer. Kailangan, una, nasa certain age siya. Yun ang una ron. Pangalawa, dapat hindi ito nagamit for farming o nalagyan ng mabigat na bagay o pinagbuhat o hindi ito nasugatan um, at hindi ito nagkasakit, mga ganun, no? Perfect ito eh. Pero ang pinaka malupit talaga dito, hindi dapat yung kulay, yung halimbawa may ibang kulay like white hair. Hindi pwedeng magkatabi yung dalawang white. Ganun ka, doon yun ang rare. Kaya hindi basta-basta maraming red heifer. Ang tanong yung qualified na red heifer. So, talagang tinitingnan yan iniisa-isa kasi requirement 'yon. Itong red heifer hindi mo nga pwedeng tukuran eh. Yung kahit nakatukod ka lang na gano'n, parang o sasandalan mo hindi pwede o sasakyan mo hindi pwede. Kapag albawa nakita nila itong red heifer na to, bago nila gamitin, chine-check muna nila. Chine-check muna to make sure na hindi ito yung rare na red heifer. Pag rare siya, iingatan mo na yon. Pero pag hindi, alba, nagkita mo, tumpok-tumpok na may puti, alam mo na hindi na, ano yun, ano? Or napilay, or nasugatan, or whatever. Hindi siya perfect. Ito reflective ito. So, Brad, Ah, linawin natin yung heifer. mhm. Go ahead, sis. Yung heifer ay Ito'y baka. yung heifer ay I, 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 i- babaeng baka, babae oh, o yeah, lalaki. yeah. Baka siya, oo. Babae o lalaki. Yan ang magandang tanong. I-check ko nga. Yan ang hindi ako 100% sure.
Ay, Kung babae o okay. Chinek lalaki. ko, I Brad. think, Chinek ko lang. ano ba, babae o lalaki? Yeah, yeah. Oo. So, anyways, Babae. babae. Female. Ito. Female. Okay, that's good. Thank you, sister. Ngayon, pero Ano yun ba, nga, hindi pa nanganganak na female. saka hindi pwedeng, hindi lang siya nanganak, hindi siya, dapat hindi nakipag, o hindi Hindi pa pa siya nanganganak. nakipagtalik. Oh, oh. Hindi siya nagamit, hindi siya, perfect siya, perfect. It's a perfect animal, ano, perfect na red heifer. So, Oh, yun yung mga physical, oo. pero ang pinaka ano nga dyan, So, yung kulay, hindi pwede magtabi yung dalawang puti or mm, dalawang parehong kulay na yung mag-ibang kulay sa brown, yung brownish. mm, Either white or black or um, basta oo. pag nagkatabi yun, hindi na siya qualified kagad. So, ginagamit na nila. Yun ang very rare, no? Tapos, Brad, yung ano pa dito, yung description pa, hindi siya masasabing cow unless na siya ay nabuntis na or nanganak na. So, heifer kapag hindi pa nabubuntis. So, virgin pa. Parang ganun. Virgin na baka. Oh, Hindi kaya hindi pala hindi heifer baka ang virgin. tawag. Virgin Heifer. na baka. Ah, hindi pa Oo. na, hindi Oo. pa nanganak, hindi pa Oo. nabubuntis. So, yan ang, Oo. kaya pala hyper. Ba't hindi na Oo. lang cow? Ba't Oo. hyper pa? Oo. Oo. Okay, So sige. anyways, At least nalilinawan um natin. yun ang ano rin, ano. Um so makikita natin ang rule ng Panginoon sa mga certain things, especially sa sacrificial system. Perfect ang kailangan. Perfection talaga. Very, Which is, ito ay parang tinutone down ng maraming tao kasi ang paniniwala nga is nobody is perfect. So kung nobody is perfect, nobody can come to the kingdom of God, di ba? Pero iba kasi ang qualification ng Panginoon sa perfection eh. Yun ang mm, problema ron eh. Ang ang perfection is defined in certain things, especially yung keeping the commandments of the Lord. So, anyways, yun ano. Ngayon, dito naman, itong ginagamit ito yung requirements ng purification after contact with dead person, no? For cleansing, a red heifer, para sa pag-cleanse ng temple, para sa pag-cleanse ng uncleanness. Marami siyang mga requirements, ano? Um, Ngayon, it's very interesting kasi ang red heifer, mm, malaki kasi siya eh. Hindi naman siya madaming, ano, pag sinunog siya, buo kasi yun, susunugin yun, buo talagang i-char siya talaga eh. Hindi siya kakainin, hindi katulad ng mga burnt offering or sin offering, kinakain mo yun. Ito talaga charred talaga, talagang abo talaga. Ngayon, hinahaluan ito ng buo tubig, o buo, the whole, hanggang sa maging abo. hanggang maging abo siya. Tapos sinusunog ito sa labas. What is very interesting about this is that yung nagsunog nun o yung gumawa nun is unclean. Pero yung Mm, heifer mm, is used for to clean. So, anyways, ito yung mga certain things, ano. Um, may mga ilang beses lang nabanggit ang red heifer, ano, na ginawa. Yung una panahon ni Moses, of course. Tapos panahon ni David, tapos may certain king as yung, so may portion lang eh. Parang ilang beses lang na record sa Bible, ano. Pero it doesn't mean na yun lang doon lang ginawa. mm, Pero in any mm. case, malaki kasi siya masyado. Malaki yun eh, marami. Tapos konti lang naman ang nilalahok-lahok nila sa ano. So, yun na yung pang-cleansing nila. Saka hindi naman pinaliligo doon sa tao, kundi wisik-wisik lang. Wisik-wisik eh. Yan ang pang-cleansing nila sa mga unclean, ano. Um, Anyways, Mm. dito pinapakita rito yung perfection. So perfection is very important. Kaya nga sabi ng Panginoong Yeshua, be perfect as your heavenly Father is perfect. Pag hindi ka perfect, may problema. Paano yun? Sabi niya, di Mm. ba? Di wala pala makakapasok sa kingdom.
yun na nga yung sinasabi ng Panginoon. To man, it is impossible, but with God, nothing is impossible. So, um, may certain may certain uh, Yes, also. way na binanggit sa Book of Hebrews paano nagiging perfect ang mga tao. One is ang Mm. blood ng Panginoong Yeshua is for, sabi sa Hebrews, is for the perfection of those who are being sanctified. So, yung mga nasa-sanctify, ibig sabihin na-separate na sila, and ang sanctification is through the Word of God. Hindi lang ito through listening, kundi ito through doing. Ginagawa mo. Kaya ka naiiba, kaya ka sanctified ka, ibig sabihin, iba ka, naiiba ka. Yun ang difference. So, pag naiiba ka, you're being sanctified, not necessarily na perfect ka na. Mapi-perfect ka through the blood of the Messiah. Ang understanding kasi ng iba, ang nagki-cleanse sa atin, yung blood ng Messiah. Actually, Mm. hindi exactly ganun yon. Kasi ang maraming ang blood ng Messiah, ang the whole sacrificial system ng Messiah is reflective ng sacrificial system na ibinigay ng Panginoon kay Moses. Na actually, ni-reiterate Mm. lang niya yun kasi alam na ito ng mga tao beforehand. Alam na ito ni Adam, alam na ito ni Abel, alam na ito ni Seth, Mm. alam na ito nila Enoch, alam na nila ito, alam na ni Noah, nagsasacrifice na si Noah eh. So, having said that, pagdating kay Moses, kasi nga matagal silang na naging slave, so hindi na nila pa-practice. Tapos, before, ano lang yon, oral teaching, oral tradition. Ngayon, kinodify sa panahon ni Moses. Kung ano yung alam nila, by verbal, by tradition, by passing from father to son, ngayon this time codified na through the Torah, written Torah. So dito, makikita natin na sinasanctify nga ang sa sacrificial system, hindi nakakapagpatawad ng sin ang pagbibigay ng sacrifice. As a matter of fact, Mm. dapat malinis ka na bago ka pa mag-sacrifice. Yun ang difference nun. So, So, ibig meaning, sabihin, nakapag-repent na. Mm. nakapag-repent ka na. Kaya paggalwa, kaya nga sabi ng Panginoong Yeshua, kapag mag-o-offer ka ng sacrifice at naalala mo na merong something against you ang brother mo, iwanan mo Oh. yung sacrifice mo, Mm. pupunta ka sa brother mo, settle that. Kasi hindi tatanggapin yung sacrificial system mo. So, ibig sabihin, ang repentance has been done prior to sacrificial system. Nakapagsisi ka na, nagbago ka na, and physically clean ka na. So, clean na yung konsensya mo, clean na yung ano mo, sa kapwa mo, clean na yung katawan mo. Now, pupunta ka sa temple o pupunta ka sa tabernacle to offer a sacrifice um, to prove na, na okay ka na. Kung maalala natin, yung yung mga mga leprous, may mga ketong na pinagaling ng Panginoon. Sabi niya, go to the priest and show yourself to the priests. Di ba? Sabi niya, and offer the sacrifices as commanded by Moses. Bakit bakit kinakailangan yun? Kasi ibig sabihin, magaling na ako, pinapatunayan ko sa'yo na magaling na ako, mag-o-offer ako ng sacrifice, pero chichikin mo muna ako. Pag makita mo, pwede na ako mag-offer ng sacrifice. So, ang leprosy is reflective ng spiritual sin. Well, sin is spiritual all the time. Pero ibig sabihin, yung leprosy is reflective of spiritual. So pag magaling ka na, o habang may leprosy ka, hindi ka pwedeng lumapit. You need to be cleansed first. You need to be healed. And healing of sin is repentance. And kung meron kang inagrabyado, it involves restitution. So ngayon, pag malinis ka na, cleanse ka na, pinatawad ka na ngayon ng Panginoon, then you go and show yourself to the priest. So ito ngayon yung sequence ng ating mga ginagawa. Nakita natin tayo makasalanan, nagsisi tayo, and then dapat
pagbayaran natin yung kasalanan natin na yun through whatever. Either meron tayong inagrabyado na tao or meron tayong sinakta na tao or nagkasala tayo sa Panginoon, humingi tayong tawad sa Panginoon. And then, we make ourselves clean, physically clean, and then mag-o-offer tayo. Anong reflection nun? Dahil wala ng temple ngayon, or at least wala pa. What it means is after nating magsisi sa kasalanan natin through repentance, we become sanctified through doing the Torah. By doing the Torah, pag ginagawa na natin ang Torah, ibig sabihin, kaya ka nga nagsisisi. Kasi Obedience. na-violate mo ang Torah dati. Hindi ka nagsisisi, tapos gagawin mo ulit, di ba? So, hindi ganun yon. So, ngayon, nagsisisi na tayo. So, ginagawa na natin ang Torah, we are now being sanctified. Hindi pa rin tayo perfect. Magiging perfect tayo by the blood of the Messiah. Kaya we can enter the kingdom. Kaya perfection pa rin ang kailangan. So therefore, kapag hindi, kahit nagsisi tayo, pero hindi natin sinusunod ng Torah, hindi tayo nagsisisi. Pero ang mga nagsisisi at ginagawa na yung Torah, sinusunod yung commandment, they are now being sanctified. So ang blood of the Messiah is for the sanctification of for the perfection of those who are being sanctified. Ito yung the whole concept ng sacrificial system. Ito rin yung concept ng red heifer. Kasi technically touching the dead is relative to basically we are in contact with the God of the dead. So, spiritual sense, ibig sabihin, connected tayo sa man of sin because of our sin. So therefore, contaminated tayo, we are unclean because of that. Ngayon, when we separate ourselves from that, we get, lilinisan tayo ngayon ng red heifer through which is Yeshua, our Messiah, yung ano na yon, yung blood niya will make us clean. Then, malinis na tayo. Then we are perfect. Not on the concept ng mundo, pero concept ng Panginoon, di ba? So yun ang difference noon. Ngayon dito no sa Parsha Hukat na to no, makita natin na namatay dito si Miriam. So ngayon itong si Moses tapos di namatay nga yung ate niya. Namatay yung ate ni Moses, di ba? Itong mga tao naman dahil walang tubig, for some reason, wala, siguro tumigil kasi may bato na sumusunod sa kanila yung Rolling Stone eh. Binanggit ito ni Apostle Paul. So, pero for some reason, itong stone na to, huminto siguro ng magbigay ng tubig. For unknown reason. One, to test the people. Two, to punish the people. Di ba? Dalawa yun eh. It could either be of the two. No? So ito, namatay ngayon si Miriam, si Moses, siyempre, tao lang naman siya, siyempre malungkot din, di ba? Tapos itong mga tao nagrereklamo, wala tubig, walang tubig, walang tubig. So pumunta si Moses sa Panginoon, sabi niya, Panginoon, tingnan mo itong mga tao to, talagang ano sabi ng Panginoon, kausapin mo yung bato. Pag kinausap mo yung bato, yun, magbibigay ng tubig. So, ang ginawa niya, pumunta siya sa bato. Sabi niya, kayong mga matitigas ang ulo, lumapit, pumunta siya sa mga tao. Tingnan niyo kung paano yung ano ng Panginoon sa inyo. Pinalo ba naman? Pinalo niya yung bato. Ngayon, ganito, no? Para ma-analyze natin kung ano nangyayari. Yung unang commandment kay Moses, nung una pa, yung unang-unang bago ito nagbigay ng tubig itong bato, sabi ng Panginoon, paluin mo ang bato. Kaya pinalo niya. Di ba? So lumabas ang tubig. Pero dito sa pangalawa, malinaw ang instruction ng Panginoon, kausapin mo. So, what does it tells us? Dapat sumusunod tayo sa Panginoon. Kahit ano ang sitwasyon, stress ka na, marami kang problema, may family problem, kung ano-ano, katulad ni Moses.
dapat wag mawawala yung cool natin kasi when we are angry, doon tayo nagkakamali. Hindi tayo nakakasunod sa Panginoon. Ang tendency kasi natin lagi naisip natin, maiintindihan ako ng Panginoon. Maunawain ng Panginoon, patient ang Panginoon. Mahal ako ng Panginoon. Marami na akong na-serve sa Panginoon. Marami. Parang nagbibilang na tayo ng gano'n, ano? Pero Mm. ang instruction ay malinaw. Kausapin mo ang bato. Dahil sa maling pagsunod ni Moses, nagbigay pa rin ng Panginoon ng blessing. Why not? Di ba? Sabi ng Panginoon, dahil sa ginawa mo Mm. na yan, dahil sa ginawa mo yan, hindi ka na makakapasok sa land of promise. Mamamatay ka. Death ang kapalit. At hindi lang death niya, pati death ng kapatid niyang si Aaron. Patay din si Aaron. So, it's really, parang pag naisip natin, napakagrabe naman ng Panginoon, ano? Kaya maraming mga so-called believers na parang iba ang God of the Old Testament. Kasi ang God of the New Testament napakabait, napaka ano. Pero mga kapatid, mga kaibigan, iisa lang po yan. Iisa lang sila. Kaya makikita natin yan dito, mamaya sa kasunod, kay Balak, na talagang um, yung Parsha Balak, na kung sino ang Panginoon. Ano. So dahil dyan, um, inano ng Panginoon na hindi ka natatagal. So, si Aaron, kunin mo na sa kanya yung vest niya, tapos ilipat mo na kay Eleazar sa third son. Or yung panganay na naiiwan kasi namatay na si Nadab and Abihu. Um, so si Eleazar na ang pangatlo, siya na lang natitira, siya ang panganay. So yun, nilipat pag alis ng vest, patay agad si Aaron eh. Yun na lang ang naghahang sa kanya para mabuhay. So nadagdagan pa ngayon yung patay, tas siya rin mamamatay na rin. Kaya ang binigyan na lang siya ng ilang buwan, doon niya sinulat ang ang Deuteronomy after nito, no. So yun ang kaya hinabili na niya lahat ng gagawin. Pero ayon sa mga sages, nag-pray si Moses ng over 500 times, nagmamakaawa siya kung pwede siyang makakross sa land of promise. Kasi although 120 years old na si Moses, malakas pa rin siya eh. Parang bata pa rin siya. So, Mm. pero dahil siguro stress siya, namatay yung ate niya, masyado na siyang nai-stress sa mga Oo, tao, pwede. tapos hindi pa Oo, puro katatapos. reklamo. Oo, Kasi maraming nauuhaw na yung mga tao, walang tubig. oo, marami, So, tas puro affected reklamo, siya. lahat na lang. So, nagdabog. Nagdabog. Pero minsan, even in our disobedience, binibless pa rin tayo ng Panginoon, pero may consequence. Pero sa grace ng Panginoon, 1,500 years after, Sister Deb, nakatungtong ulit si Moses sa Mm. Land of Promise, sa Transfiguration. Pero spirit, ano na lang siya, Oo. kaluluwa na lang siya. Oo. Sila ni Elijah. So, maaaring kahit hindi pa yung pangyayari, nakikita na lang niya sa kanyang kinalalagyan. Oo, Mula sa nakatungtong pa kanyang rin siya, pero kinalalagyan. hindi na niya na-experience Hindi yung na siya human. pagkakaroon, wala, hindi na siya, iba na. Yun kaya yan, maging careful tayo, no? Minsan, nakala natin, marami na akong nagawa sa Panginoon. Pag nagkamali Tapos, tayo, eh, oh, hindi, maring may magandang plano sa atin ng oo, Panginoon, kaya oo. lang Kaya wag, dahil sa mga hindi natin pagsunod, yun, nawawala yung mga blessings na yun na imbis na yan, nakaabang sa'yo. yun, no? Pwedeng bawiin, no? Okay. Mm. Ngayon, lipat, Hindi uh, ituloy. or bawasan. Hindi Oo. natuloy. Kasi Nabawasan, okay. nabawasan, nabawasan. Okay. So dito tayo sa sa Parsha Balak yung isa na So ang story rito para sa mga hindi nakakaalam si Balak ay king of Moab. Ngayon, naisip niya, kilala niya si Balaam,
Si Balaam, sikat siya na, known siya na kapag may kinurse or may blines, nabibless nga. Pag may kinurse, nakikurse nga. So, kilala siya na meron siyang, meron siyang ah, Wow. kakayanan na gano'n, ano. So, ang May ginawa niya, powers, oo, meron power of siyang, the may something sa kakayanan. kanya, may something, So ngayon, nung ginawa niya, ni Balak, nagpadala siya ng mga tao na mga mga ano niya, mga official niya. Tapos kinausap nila si Balaam, sabi ni Balak, punta ka na, punta ka raw, isinasamon ka ni Balak, tapos i-curse mo raw yung Israel. At bibigyan ka ng maraming limpak-limpak na salapi. Malimaleta. Ganun, ano? Talagang, sabi niya, hindi ako ano ng anything kapag hindi ko isinabi sa Panginoon. Kapag hindi ako pinayagan ng Panginoon, wala. So, matutulog muna ako pag kinausap ko ng Panginoon. Yon. Ngayon, eto na. Dumating ang Panginoon sa panaginip ni Balaam. Sabi ng Panginoon, sino yung mga bisita mo? Yan mga tao ni Balak yan. Sabi niya, gusto niyang i-curse ko raw yung Israel. Sabi nang wag kang sasama sa mga yan, sabi ng Panginoon. Kasi yung mga tao ngayon ay blessed yun, hindi mo pwedeng i-curse. So sinabi niya, wala tayong magagawa. Hindi ako pinayagan ng Panginoon. So umuwing luhaan yung mga tao. Ngayon, sabi ni Balak, ay baka mas taasan natin yung presyo. Taasan natin. So mas pinadala niya yung mga mas ano pa talaga, mga kabinete na talaga. Mga gabinete niya, mga prinsipe niya. Tapos mas marami pang limpak-limpak na salapi. Mga malimaleta na na salapi. Ngayon, sabi niya, kahit bigyan niyo pa ako ng isang buong bahay na ginto kung hindi nga wala akong magagawa, sabi niya. Pero dito na lang muna kayo, tingnan natin kung anong sasabihin ng Panginoon. Alam na niya kung anong utos ng Panginoon, umapila pa siya. Tapos ang nag-appear ang Panginoon, sabi ng Panginoon, sumama ka sa kanila, pero isasalita mo lang kung anong sasabihin ko sa'yo. So, excited si Balaam kasi pinayagan siya. Isa sa karakteristik ng Panginoon, hindi nag-change ang kanyang mind. Bakit nag-change ang mind niya rito? Di ba? Yan ang isa sa mga katanungan diyan eh. Di ba? Ang malinaw yan eh. God does not change, di ba? Ngayon, sige, pumayag siya, no? Excited siya dahil may siya may approval eh. O ngayon, habang naglalakad siya, nakasakay siya sa donkey niya, yung donkey niya, nakita yung angel. Umaalis, lumilipat siya. Tapos, pupuntahan na naman ng angel doon sa kung saan papunta yung donkey. Di umaalis na naman, dumadaan, kahit anong ni Balaam, humiiwas. Hanggang inipit na siya sa bato. Galit na galit si Balaam. Ang ginawa niya, pinagpapalo niya yung donkey niya. Palo, palo. Kulit mo ha, kulit mo talaga. Ngayon, inopen ng Panginoon ang bibig ng donkey. Sabi ng donkey, ba't mo ba ako pinapalo? Sabi niya, ang kulit mo eh. Hindi ka sumusunod sa akin. Sabi niya, kailan ko ba ginawa ito sa'yo? Sabi niya, tagal-tagal mo na akong donkey. Kailan ko ba ginawa sa'yo ito? Sabi niya, hindi pa. Bakit mo ako ginaganito? Ay tapos binuksan ng Panginoon ng mata niya, nakita niya ang angel of the Lord nakabunot ng sword. Sabi niya, kung hindi dahil sa donkey mo, patay ka na sana. Sabi niya. Dapat pasalamat ka pa sa donkey mo. Di ba sabi ko sa iyo, huwag kang pupunta, huwag ka sasama. Ito ngayon ang tanong. Sino yung nagbigay ng authorization sa kanya? Panginoon din eh. Di ba? At bakit kina-question itong pangalawa, itong Di ba sabi ko sa iyo, huwag ka sasama sa mga yan? Kaya nag-apologize siya. Tapos sabi sa kanya, sige, pumunta ka, pero sasabihin mo lang kung ano yung sasabihin ko sa'yo. So, ito'y naging palaisipan sa marami yan. Maraming haka-haka, ito doon, keso tinesya, keso ganito. So, maring tama rin sila. Pero, meron kasing isang karakteristik
na ma-identify natin kung sino ang nagsasalita. Alam natin na may ama, alam natin na may anak. Ah, Mm. alam natin na may ama, alam natin si Yeshua ang anak at si Yeshua ay may ama na ano Mm. sa kanya, no, na sinusunod niya. Ngayon, ang isang karakteristik na binanggit ni Yeshua, na binanggit niya sa John chapter 5 verse 22, sabi niya, "The Father judges no one, and He gave all judgment to the Son, so that all will honor the Son as they honor the Father." Siya lang ang nagja-judge. Okay? So, going back, pag tiningnan natin, balik tayo sa Garden of Eden. Sabi nung Adam, where are you? Kasi nagtago si Adam dahil hubad siya, nahiya siya eh. Sabi niya, sabi niya, nagtanong siya una. Tapos sabi niya, nagtago ako dahil nahiya ako dahil hubad ako. Sabi niya, sino may sabing hubad ka? Kinain mo ba ang prutas na sinasabi kong huwag niyong kainin? Tatlong tanong, di ba? Tapos, sabi niya, itong babae kasi na binigay mo sa akin, siyang nagbigay. Tapos tinanong niya, ba't mo ginawa yun? Nagtanong na naman siya. So, lagi siya nagtatanong. Yun ang una. Siyang nagbigay ng judgment. Ginudge niya si Adam and Eve, ginudge niya ang si Satan. Okay? Judgment. The Father judges no one. He gave all judgment to the Son. Therefore, si Yeshua yung judge na yun. Talon tayo kay Abel, saka kay Cain. Nung nag-sacrifice si Abel, tinanggap ang sacrifice niya. Si Cain nag-sacrifice, hindi tinanggap. Nagalit si Abel, malungkot siya. Pumunta ang Panginoon kay Cain. Sabi niya kay Cain, bakit ka malungkot? Sabi niya, bakit bagsak ang mo, yung your countenance is down. Yung parang yung discouraged ka. Nagtatanong siya, bakit? Di ba? So sabi niya, if you did what is right, will you not be accepted? Another question yon. Kung ginawa mo ba ang tama, hindi ka ba tatanggapin? So yun ang ano. So again, dito, makikita natin na ginudge niya si Cain. Okay? Tapos, fast track tayo papunta sa kay Moses. Tinanong niya, Moses, ano yung nasa kamay mo? Alam naman niya eh. Pero bakit siya nagtatanong? Kasi ina-identify niya kung sino siya. Okay? Ngayon, fast forward tayo kay dito na sa panahon ni Yeshua. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, na there are around 300 questions na binitawan ni Yeshua nung dito siya. So siya yung unang nagtanong, siya yung kausap ni Balaam, nagtanong, bakit ka sumama sa kanila? 'Di ba sabi ko, wag ka sasama sa kanila. And may judgment. I-judge niya, no? Sino yung pangalawa? Yan ang magandang tanong diyan, 'di ba? Ngayon Mm. ang father nakikipag-usap din siya, hindi siya nagtatanong. Hindi siya nagtatanong. Actually, may nalimutan pa Mm. pala ako. Kay Lot. Si kay Abraham nung may three visitors, um nagtanong siya eh. Nagtanong siya. Sabi niya, bakit tumawa si Sarah? Sabi niya, di ba? Nag-ano siya eh. Nagtatanong siya, di ba? Tapos sabi niya, pagdating naman nung kay Lot, nagtanong siya, meron bang iba pa rito? Lagi siya nagtatanong, in short, no? At siya nagbibigay ng judgment. Makikita natin yan all throughout. Um, si Yeshua nagtatanong. Yung father, hindi siya nagtatanong. Um, hindi siya nagtatanong at all. Nagko-command siya. Hindi siya hindi siya nagtatanong. Tingnan Oh, natin saka nagde-declare. Naalala ko nung dineclare dinideclare niya niya. si Yeshua. Tingnan mo natin ito Dinideclare, nagde-declare siya. parehong nagsasalita galing sa langit. Ang nung binaptizan si si Yeshua ni John the Baptist, nagsalita ang Panginoon, ang Ama. This is my Sabi niya, son. "This is my son whom I love, with him I am well pleased." Yeah, Ito ang gano'n. aking anak Tapos na minamahal. tapos sa Transfiguration gano'n naman.
This is my beloved son whom I love. Listen to him. Command. Makinig kayo sa kanya. Command. Si Yeshua, Mm. nung kinausap niya, sa langit din siya, kinausap niya si Apostol Pablo. Mm. Sabi niya, Saul, Saul, why are you persecuting me? He is asking a question. Mm. Yan, ano? So, gusto kong ma-establish dito, sino ang So, kausap ni nakita Balaam? natin yung, Ha? yeah, na kahit dineclare na angel of God, pag nagtatanong siya, para siya si Yeshua. Siya actually si Yeshua. And winorship Mm. siya ni Balaam, So, tinanggap yun yung ang worship eh. characteristic niya. Yun ang Mm. characteristic niya. Saka winorship siya eh. Mm. Winorship siya, inireceive niya yung worship. Ang angel hindi nagtatanggap ng worship yan. Sasabihin, I'm your fellow servant. Get up. Hindi niya. Mm. Hindi siya, Yeah, yeah, hindi siya tumatanggap tama. ng ano. Yun ang difference, no? Tapos, may napansin din ako kay Balaam, propeta siya, kinakausap siya ng Panginoon, Yeah, naririnig niya ang boses ng Panginoon. yes. Pero Oh. may iba pa rin siyang character na nanaig sa kanyang buhay. Kasi Yun ganito ang, yan, ganito yun yan. ang nakakapagtaka. Tama yan, Sister Deb eh. Tama yan. Ah. So, kulang Actually, ba yung fear of God sa kanya? Kulang yung takot hindi, niya sa hindi, Diyos? it's not about that. Mm. No? Kinakausap siya, totoo bang nakakausap niya ang Panginoon? In this case, tingin ko nakausap niya ang Panginoong Yeshua at ang Ama, pareho niya nakausap eh. Maaaring hindi niya distinguish pero Mm. nakakausap niya pareho. Ngayon, kilala rin siya, may Oo. reputation siya. So, what does it tell Meron us? siyang power na gano'n. Anong neto, no? Kahit kinakausap ka ng Panginoon, kung towards the end, you're not doing what is right, eh may Kahit kalalagyan naririnig mo ka. yung boses niya. Kaya nga, kaya nga sabi niya Yeah. many will So, call me on that day, Lord, Lord. so, hindi yun ang basihan na talagang sa Panginoon ka. Oo, ang those Yeah. people, ang mga tao na nagkikip ng commandments to the end, hanggang huli. Kasi pag hindi ka huli, yung ano ka, katulad nila, ano, kunwari, nila Korah, ano sila eh, Levite sila, nagsiserve Mm. sila up to the end. Pero sa huli, kinain sila ng Nagsaserve lupa eh. na sa templo. Oo. Kinain sila ng lupa dahil sa rebellion nila. So hindi ibig sabihin na ito'y naglilingkod, ito'y nakakaano, maraming naririnig ang boses ng Panginoon. Nandoon ka na. Oh. O pag hindi ka nag stand firm to the end, hindi ka rin maliligtas. Mas ano pa yung huli, yung sa huli nagrepent eh. And then yung nahuli nagrepent tapos namatay. O di mas ligtas pa siya. Oh, yung ngayon lang na O, ano. Oh. yun ang ano ron. Kaya ang So, salvation actually hindi sa beginning. Salvation is defined sa end. sa Kung ano end, yung ginawa mo sa dulo, kung touch wood ka, paano yun ka, na yun. Oo. Ano mm, palang use? Bakit nag-serve pa tayo from ngayon hanggang ano? For many things. Kasi unang-una, what is your guarantee na makakarating ka sa dulo? Di ba? Ngayon pa mm, lang, mamaya bukas wala ka na pala. Di at least shoot ka na sa banga, di ba? Okay ka na. Di ba? Tsaka kung nagsiserve tayo sa Panginoon, ando doon yung blessing niya. Ando doon yung hindi po tayo ibig sabihin na ligtas na tayo sa problema, na wala na tayong problema, na wala na tayo, na abundant na tayo, marami tayong blessing. And, hindi po ganun yun. Ah, like everybody else, katulad ng lahat, kahit nasa Panginoon ka wala, may problema ka. Sa Panginoon ka wala, magkakasakit ka. Sa Panginoon ka wala, maraming oo, hardship and trials and ang mm, difference lang, may peace ka. May peace tayo. yeah. At may meron At tayong saka, mahihingahan. May hope pag tayo. alam mo na yung, pag alam mo na yung Torah, nagpapaalala ito sa'yo Yeah. kung Mas ano, mabilis ka makabalik. oh, yeah. Kung So, kailangan yun, mo ang bumalik. dami mong reminders. At ito Oo. yung makita natin yung pinaka-purpose ng Panginoon kung bakit kailangang basa-basahin ito sa Yan. buong taon. Yung Torah, Yan. mismong Oh. Torah, Yan. kagaya ng sa Joshua 1:8, sabi Yan. nga, huwag kalilimutang basahin, bili-biliin, at sundin ang lahat ng utos dito. Upang magpatuloy tayo at hindi tayo madapa pareho ng nangyari kay Balaam at sa iba pang mga
nagsimula ng tama sa Panginoon and then in the long run ay napahamak. Kagaya ni Saul, Mhm. ni Haring Saul. So Yeah. marami tayong example sa mga kasulatan na nagpapatunay na kailangan maging tapat din tayo at magpatuloy na makinig at sundin ang mga panukala ng Panginoon. Kaya nga eh. At ano eh, saka ang repentance kasi, hindi lang ano yan eh, hindi lang siya um, yung katulad ni Iso. Nagrepent din siya eh. Pero bakit hindi tinanggap? Di ba? Si King Saul nagrepent din pero hindi tinanggap. Kasi ano Mm. eh, hindi naman talaga totoo ang repentance. Gumagawa pa rin sila ng mali. Nung nagrepent si King Saul eh, nag-ano pa rin siya sa ano eh, sa sa pangalan nito, sa spiritist para makausap niya si Samuel. Pinagbabawal nga ng Torah yun eh. Oh, yun. Si at marami pa. Gusto pa rin niyang patayin si David. Ano pa rin siya, yung hindi talaga siya repentant. Ganon din si Iso. Nang umiyak-iyak siya, pero eventually ninakaw din niya lahat ng kayamanan ng tatay niya. Iniwan pa niya na bulag tsaka ano yung tatay niya eh. Iniwan niya destitute para lang maging hari siya. So, yung repentance niya is useless. Wala yun, ano. Kaya it's important na dapat yung repentance, yung may action. Meron talagang parang nakikita talaga na iba talaga. Na nagbago ka, iba na yung ano mo, pananaw mo, sinusunod mo yung Torah. Yun yung ano yun eh. Yun ang importante ron, no? So, mabalik tayo dito kay Balaam. So, ayun nga, so Mm. pinayagan siya. So, nakita niya, itong maganda rito eh, Sister Deb, ano? Yung lahat ng account ni Balaam, nakikita niya, pinupunta niya. Sinasabi niya na ang mga Israelite ay perfect. Sinasabi niya na, ang, remember, ang words na sinasabi niya ay galing sa Panginoon. So, as far as the Lord is concerned, from the external perspective, ibig sabihin, sa paningin ng tao, o sa labas, ang mga Israelites o children of God are perfect. They are good, ano sila, ando doon ng presence sa Mm. Panginoon. Pero pag ando doon ng Panginoon sa within the mga ano nila sa Israelites, pinagagalitan niya dahil sa katigasan ng Hindi, tao. kalagitnaan Oo. nila. Yung pag nasa mid siya, parang ano yan eh, parang sa pamilya, yung magulang, yung mga anak, pinapagalitan, dinidisiplina sa loob ng bahay. Pero pag nasa labas, yung mga anak ko, ano yan, mababait, mga masunurin, yung mga perpekto yan, mga ganun. Mm. Yun ang, kaya ang mga tawag, binabasa ang Bible, ay yung mga Israelites, puro mga stiff-necked people, matitigas ang mga ulo, paulit-ulit na lang, ganun, ganun. Oo. Actually, hindi, maling Nakikita lang perspective yung yun. mga katigasan ng ulo. Oh, mali. Kaya nga, pag tiningnan mo sa Psalms 14, sabi doon wala daw perfect, nobody's perfect, nobody's good, not even one. When God look at the children of men, sabi niya, nobody's good, no one who does good, not even one. Sa children of men, pagdating doon sa children of God, but my people, dinidistinguish niyan children of men sa my people. Yung my people daw, iba-iba yun eh. Hindi counted sa children of men eh. Kasi, bakit? Kasi they are children of God. So, sa children of men, nobody does good, not even one. Kasi hindi sila gumagawa ng Torah. Tinitingnan ng Panginoon, lahat ito eh. Masasama eh. Wala man lang mag-isip, wala man lang gumawa ng kahit isang mabuti. So, makikita natin, kasi ang mga tao, kung i-judge ang Israel, ganun-ganun na lang. Pero hindi nila nakikita yung nakikita ng Panginoon. Kumpara naman sa nagja-judge, talagang kumbaga para mong pinupulaan ah, ang isang hindi nakaligo
ng isa o dalawang araw kumpara sa hindi naliligo ever since. Yung taong grasa, sinasabihan niya yung tao na hindi nakaligo ng 2, 3 days na dugyot ka, dumi-dumi mo, baho-baho mo. Eh siya kaya, di ba? Taong grasa talagang ever since hindi siya naliligo. So yun ang difference nun, ano? Kaya minsan, kaya nga sabi ng Panginoon, Mm. bago mo alisin yung yung puwing ng kapwa mo, alisin mo muna yung nakabara sa ano mo, sa mata mo na malaking malaking kahoy. Kahoy na eh. Hindi na yung puwing na maliit eh. So, yun ang ano ron, no? Yun ang ano eh, yun ang dapat nating ano lagi, no? So, anong ano natin dito? Anong mga aral na matututunan natin dito? Unang-una, um, dun sa parsha kukat, ano, ay yung perfection. Again, perfection ay definition ng Panginoon, hindi siya absence of error, no? Ang perfection is not absence of error or absence of sin. Ang perfection is actually sanctification, being perfected by the blood of the Messiah. Yun ang difference nun, no? Um, ang Panginoong Yeshua, meron pang definition pa ng isang perfection. Kapag ginawa mo raw ang commandments, you keep the commandments, tapos ibinigay mo lahat ng ari-arian mo sa mga hihirap at sumunod ka sa kanya, perfect yun. Perfect ka rin. Tapos si ano naman, si James naman, sabi niya, if you hold your tongue, wala kang sinasabing lasyon hara, hindi ka nagsasabi ng mga masasamang bagay sa kapwa mo, perfection din yon. So may mga iba-ibang definition, no, ng perfection. Pero ito ay lahat hindi siya katulad ng definition ng tao na absence of error or absence of any error at all. Ibig sabihin, kung nagkasala ka kahit minsan lang sa buong buhay mo, hindi ka na perfect. Kasi yan ang mindset ng tao para hindi siya mag-quest, para hindi siya humangad na maging mabuti. Kasi bakit ka pa maliligo kung marurumihan ka rin lang naman? Yan ang mindset nila eh. Bakit ka pa maglilinis kung marurumihan ka rin? Eh, marumi ka naman na, ituloy mo na. Parang ganun ang dating eh. So, lahat ng mga bagay na dito sa mundo, no, is a reflection of what is real, of what is in eternity. Kaya tayo naliligo, kahit marumi, marurumihan tayo ulit, maliligo tayo Mm. ulit. So, we are building a habit, yung habit na we always Mm. revert back sa Kabul. right path. Kapag yun ang isang beauty ng ginagawa natin ang Torah, kasi pag nagkamali tayo, makakabalik tayo. Pag nagkamali tayo, makakabalik tayo. Meron tayong yung kumbaga, yun ang nature natin. Hindi ibig sabihin na oh nagkamali ka na, wala ka ng pag-asa sa buhay. Mm. Yan ang lie na binibigay ni Satan, no? Nobody is perfect, ganon. Nobody is perfect. So parang hindi ka na magki-quest ng Mm. perfection. Ibig sabihin, pag minsan nasa isip natin, yan. Yeah. Minsan, Brad, nasa isip natin na parang after na magkamali tayo, parang ang hirap na bumalik. Pero yun pala ay mga parang ah, tukso din sa atin na ituloy mo lang yan, ganun din naman ang mangyayari sa iyo. Parang Uh, nawawalan tayo ng pag-asa. At kung patuloy tayo na nakikinig at patuloy na inaalam ang Torah ng Panginoon, ay malayong, kumbaga sa ano, yung katapatan ng Panginoon sa atin ay mararanasan natin. yeah. Lalo na kung ah, nare-remind tayo ng mga bagay-bagay na kagaya ng istoryang ito sa Torah portion natin ngayon na ang pinakabuuan niya ay nakatutok pa rin sa pagsunod sa mga panukala ng Panginoon. Yeah, tama yan, Sister Deb, ano? Ah, Kay Brad. wala na yata tayong oras, ano? Oo. Yes. So, itutuloy ko na rin yung mga natutunan ko. Sabi nga, abang nagsasalita ka, Brad, ay dumadalo yung mga insights mula sa Torah at nais ko rin itong i-share sa mga nakikinig.
pinaka-conclusion natin dito, yung pagiging maingat sa pagsunod sa alituntunin o instruction ng Panginoon. Napansin natin kung gaano kaingat ang mga libita sa pagsasagawa ng sacrificial offering ng kagaya ng red heifer at yung hindi pagsunod ni sa yung detalyadong pagsunod sa utos ng Panginoon ni Moses, kung kaya't nagkamali siya, imbis na kausapin niya yung bato, ay hinampas niya. At alam na rin natin kung bakit ganon. Medyo stress dito si Moses. Pero mahal pa rin siya ng Panginoon. Binigyan lang siya ng, parang bang yung yung pinagsabihan ka ng magulang mo and then yung pangako niya sa iyo, hindi ko na to ibibigay sa iyo. Kukunin na kita. Dito ka na lang. So yun ang nakita ko doon. At ganun din yung si Balaam sumunod sa utos ng Panginoon, pinagpala niya ang Israel imbis na sumpain na gaya ng gusto ni Balak. Ngunit, sabi nga, kaulit-ulit na yung parang nagpapakita din dito na meron siyang meron siyang nice gawin na hindi niya magawa dahil ayaw ng Panginoon. Pero ginawa pa rin niya. At yan ay resulta ng katapusan ng ating Torah lesson kung saan nakipagmingle. Sa ganitong paraan, nagkipagmingle yung Israel sa mga Moabites hanggang sa nasamba na nila yung Diyos-Diyosa nila, nakipagtalik sa mga Moabita, at doon ay nagkaroon ng maraming namatay sa Israel. Yun ang isa sa ah, pinakamalaking aral na naranasan ng Israel. Yung, yung nakalimutan lang nila saglit na inutos ng Panginoon, huwag kayong makikipagpamatok sa iba, sa hindi Israelita, sa mga tagalabas. Sapagkat ang lahat ng mga bansa na nakapalibot sa inyo, nabasa ko to sa Deuteronomy, kung ano yung mga inutos ko sa inyo na huwag niyong gagawin, ang lahat ng mga bansang nakalpalibot sa inyo, ito ang kanilang ginagawa. At hate na hate ng Panginoon na ma-adapt natin yung mga gawain ng sanlibutan na alam natin na hindi sa Panginoon. And also, warning din na nagbigay din ng warning ang Panginoon, nagbibigay siya ng warning bago ka i-destroy. Pero si Balaam nakaligtas dahil sa kanyang donkey na nakita yung angel of God. And also, kagaya ng binanggit ko kanina, dahil sa hindi disobedience tungkol sa pakikipagpamatok sa mga taong iba ang gawi-gawi na hindi sumusunod sa Panginoon, mismo sa ang mga Israel ay napahamak. At isang lesson po ito sa atin na patuloy na maging maingat tayo, maging masigasig tayo na maging matalino sa pagsunod at pagsasagawa ng mga panukala o mga alituntunin ng ating Panginoon. Balik natin kay Brother Richard para sa closing prayer and benediction. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat Panginoon sa ah, pagkakataong ito na nai-share namin ang inyong salita, ang patungkol sa ah, mga alituntunin ng Red Heifer, ng Yes. commandments patungkol sa clean and unclean, and maging sa buhay ni Balaam at ni Balak at ang kanilang masamang hangarin sa Israel na bagamat ang plano nila ay isumpa, ay ito ay blines yung Panginoon at dahil sila po ay inyong mga pinili para mabless. Panginoon, nawa ay ang inyong salita ay manahan sa puso ng bawat isa na ito ay patuloy namin na i-cherish at ipamuhay at maihayag din sa iba para patuloy namin makapagbigay ng papuri sa inyo dahil kayo lamang po ang may karapatan Yes. na makatanggap ng lahat ng papuri at pasasalamat
Ito po, daming dalangin sa pangalan namin Panginoong Yeshua. Amen. At inutusan nga Amen. ng Panginoon si Moses, nautusan si Aaron at kanyang mga anak na pagpalain ang Israel sa ganitong pamamaraan. Yibarekech Adonai b'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'kunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yesem lecha shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. Ang ating pong mga tinalakay ngayon ay ipopost po natin sa ating Facebook page, Light of Messiah Sorcerer Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada or Pinoy Messianic. At i-share po natin ang mga lessons doon upang lalo pang marami pang tao makakilala at makaalam ng tungkol po sa Torah teachings. Tandaan po natin, ang taong sumusunod ang siyang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Farwello with Brother Richard Sison sa kabilang linya. Na patuloy na nagbabati sa inyo lahat ng Shabbat Shalom. Shalom.